Ayan, so once again, class, good afternoon sa ating lahat. So for our topic for today, medyo maikli lang to. We will just have our last example for our topic last time, which is axial compression, tension, and bending. So for our last example, what if bending lang yung nag-exist pero bending sa ating x-axis and y-axis? So, ibig sabihin, hindi siya compression, hindi siya tension, but purely bending pero sa x tsaka kay y-axis. Kapag ganyan, class, na walang tension, walang compression, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin na formula. So, i-erase lang natin to, yan. Or pwede din ito, no? I-erase lang natin yan. So, if no tension / compression load. Yan. So again tanggalin mo lang yung FA or FT, no? FA stands for compression, FT is for tension kapag walang tension or compression na load, pero meron tayong bending sa X and Y axis. Yan yung ating isosolve for today. Let's start with our example. So a W12 by 78 bridge crane runaway girder is on a simple span of 6 meters. So, kumbaga, meron tayong W12 by 78. Itong I-beam natin or wide flange. No? Then, merong nakapatong na load sa kanya. So, yan. Sa 71 kilonewton ka nang yung naka-line na hindi continuous line. Putol-putol na line. So, kumbaga, representation na load sa iyang taas, which is 71 kilonewton. So, assume that the crane wheel imparts, crane wheel na siya, class, yung nakapatong, 71 kilonewton and a lateral load of 7 kilonewton. So, ibig sabihin ng lateral load, no, sa ating x-axis, parallel. Pero, take note, yung 71 kilonewton is hindi sa gitna. Wala siya sa tunga, nakaigo, whereas nasa top of our W12 by 78 na beam. Tandaan nyo yan ha, yung 7 kilonewton is nasa taas, wala siya sa tunga. Okay? So, binigay naman din yung figure nasa ilalim para mas ma-imagine, no? Tapos, applied at the top of flange of the girder. A standard 0.4 kilonewton per meter rail will be used. So, change ko lang ha, hindi to will be used. Nahin mo mang balon. Okay. Nahin mo mang balon. So, again, a standard 0.4 kilonewton per meter rail will be used. Ayan. So, ibig sabihin ka ng rail, kadi siya. Morning rail na to. Rail. So, syempre, na siya ay load nga ginaambag, which is 0.4 kilonewton meter na uniformly distributed. Okay? So, next is neglect, shear, and deflection. Determine the following. So, we have our properties of our W21 by 78. Ang depth po down niya is 300 mm. Then, yung kanyang base or yung flange base is 200 mm. So, lagay na lang natin ha. But again, naman po na siya dala. So, this is 300 mm and this one is 200 mm. Tapos, we have W. So, last natin na quiz. No, last natin na quiz or exam, no, na kalimutan niyo itong gamitin. This is uniformly distributed load. No,
No, nang medyo mali. Tama punta mo kung na-appeal ni sa exam god, di ba? So ibig sabihin another dagdag na siya. May dagdag tayo na uniformly distributed load diyan. Because of this W is self-weight, GHT. So muna inyo nakalimtan og add last time class. So therefore add na to na niya. Then we have our IX, inertia at x-axis, 191.73. And then we have IY, 35.07 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. Okay, so ano yung mga tanong? First one, what is the bending stress about the x-axis? So kumbaga, pag tinatanong about x-axis, yung kino-consider natin na load is yung perpendicular sa ating, yes, yan, superimposed load or self-weight. Sa exam, wala ninyo naan. So, sayang ang 3 points. Di ba? Itong sa exam na siya load nga gihatag, uniformly distributed. Tapos sa iyahang properties na IW. Self-weight na siya. Sige. So, proceed tayo. Again, x-axis na bending stress. So, lagay natin dito. Ayan yung ating mga figure. So, ito yung 1.72 kilonewton per meter from our self-weight. Tapos, meron tayong 71 o vertical load of 71. No? So, syempre, saan natin siya ilagay? Hindi nakalagay kung sa gitna ba, sa gilid, no? Kay wheel man na siya, 'di ba? I hope that you could imagine. No, mura na siya giligid. Mo na to ang beam, tapos na niya tong rail, tapos drawing na to. Amo siya ginanigod, 7 drawing na to. So, for example, mo na tong I-beam. So, natay gamay nga line dara which is dra tong ligid mag-travel. So, kani nga drawing, so, kumbaga, ay nakapatong. So, mo niya to ang simply supported beam. Ara. So, again, class, hindi nakalagay kung saan nakaposition yung vertical load na 71. Pero, syempre, para magkaroon tayo ng highest. Wait lang. Proceed tayo again. So, may rail siya, pwede siya maggulong, mo niya itong beam or girder, no? Girder or beam, same na sila. So, nakapatong sa kanya yung crane wheel. So, syempre, hindi sinabi kung saan natin sa position, pero para magkaroon ng maximum moment, ilagay natin siya sa gitna. So, kanina kapatong, that is 71 kilonewton. So, sa center to have a maximum moment. Ayan. So, ilagay natin sa gitna yung ating crane load na 71 kilonewton para maximum yung moment. Okay, so that's why ito siya. 6 meters, di ba? Ito yung 6 meters natin. Ito yung 6 meters. 6 meters. Tapos, yung 71 nasa gitna. Tapos, meron tayong self-weight which is 1.72 kilonewton per meter. Okay? So, first is hinahanap natin yung bending stress. Diba? But before we solve for our bending stress, sulat sa natong formula. Bending stress, FB. X-axis is equivalent to, sa tingin ninyo class, anong formula yung gagamitin natin sa bending stress? Based dito, makakuha tayo ng moment, blank over blank. Sige daw, anyone?
Anyone, how to find the bending stress of a beam? Blank, blank over blank. Ayan, very good, no? Sabay-sabay. MC over IX because we are considering our x-axis. Wait lang. Sige, continue tayo. So, MC over I tayo, class. So, lagay natin dito MC over I. Then, emphasize natin sa x-axis na moment. Then, C over I. So, therefore, before we can solve for this one, kunin natin yan sila. Sensya ha, na magigatok-tok. So, MC over I, kunin muna natin yung moment at x-axis. Sige. So, kumbaga yung moment, yung load na perpendicular kay x-axis. So, we have our MX. So, ang MX natin is dalawa ang nag-cause. No? We have uniformly distributed and our load sa gitna. So, that is uniformly distributed. Ang formula natin is WL squared over 8. Di ba? Tapos, we have our point load na nasa gitna. That is PL over 4. Diba? Sa itong first na PowerPoint nung prelim. So, magagamit natin yan. So, substitute natin. We have our MX is equivalent to our W, 1.72 kilonewton meter. Length is 6 meters. Squared over 8. Paki-calculator po. Tapos, dugtungan na to og plus. P natin is 71 kilonewton. L is 6 meters over 4. Yan. So, pila na siya, class. Isibog lang ako, ha? MX. FBX. MX C over I X. Ayan. That is 114.24. Very good. 114.24 kilonewton meter. So that is our moment at x-axis, no? Or perpendicular sa x-axis. So yan yung isa-substitute natin. So we have FBX is equivalent to 114.24 kilonewton meter. Then multiply natin sa C. Ano yun? Ano yung C natin? That is from our neutral axis papunta sa outermost fiber. So if our depth is given 300, what is our C? Yan, 150. So yung C natin is C which is 150. Kato nga. So butang na lang nako at 300 mm divided by 2. Yan. Before that, wait lang. Kanisya is himuon na to og 1,000 squared para maging Newton millimeter para kompleto, no? So ma-cancel out ni siya.
cancel out. Then 300 mm over 2. And that is all divided by, wait, takeaways. Kuman sa icebreaker is your report. Divided by IX. So based doon, ang IX po natin is 191.73. 191.73 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. So paki-type class, what is our FBX? Ano pa? Question. Okay, mamagod ni, di ba, atong x-axis? Yes, mag-start tayo sa 89.376, round up, no? 89.376. 89.376 MPa na siya. Kasi Newton millimeter squared. Tama. So, 89.376 MPa. Ayan, we're done with our number 1. Okay, class. Proceed po tayo sa ating number 2. Which is yung hinahanap po is yung ano yun? Bending stress about the y-axis. So, syempre, pag bending stress at y-axis na tayo, no? Yung hinahanap natin is FBY. Same pa rin, MC over I, pero MYC over I. Ito na. So, listen carefully ha. So, ibig sabihin, pag FBY, yung load na i-consider natin is yung perpendicular kay Y, which is 7 kilonewton. Diba? For MY. Kani siya, o gatong uniformly distributed for MX. Diba? Then eto, 1.72, hindi ko napakita, no? 1.72 is coming from 1.32. Ari, wala na ito napakita. So, again, meron tayong uniformly distributed load. Uniformly distributed load coming from 1.32 kilonewton. Di lang sa gilid ha, kay gakuan siya. 1.32 kilonewton meter plus asa to? Tong rail na 0.4. So that is 0.4 kilonewton meter. So mo na siyang nahimong 1.72 kilonewton meter. So ana siya ha, mo nang 1.72. Kay naatay self-weight, then meron tayong rail, kaning gi-circular na ako, 0.4 kilonewton meter ang ihang weight. So nahimo siyang uniformly distributed load. Okay? So next, proceed tayo kay y-axis. Isa lang po yung load natin. Ito, yung perpendicular kay y-axis, which is si MY. So pag ito, this is naka-tagilid view. Naka-side view, no? Or top view, kumbaga. Ito yung naka-side view. Pero ito yung naka-top view. So, syempre, ilalagay natin yung 7 kilonewton sa gitna. Same gap na siya ha. Inani, murag ligid god. So, i-position natin siya sa gitna. No? Katong araw si 7 kilonewton para magkaroon tayo ng maximum moment. So, that is 7 kilonewton. So, mura siya nahimo og point load na nasa gitna. So, lagay natin MY is equivalent to our PL over 4. So, substitute po natin 7 kilonewton.
Sa y-axis na ha, atong gina-respect. Then we have our length, which is 6 meters over 4. Oh, pila. Pila? 10.5. So that is 10.5 kilonewton meter sa y-axis. No? So therefore, ilagay natin. So, M po natin is 10.5. Ay, dili magkasya, no? Sige, sa ilalim lang. FBY is equivalent to 10.5 kilonewton per meter. So again, ang nire-respect natin is y-axis. So therefore, our C is eto. C. So this one is 200. Ano ha, di ba? Ang C, nakatagilid ta. So itagilid natin yung akong laptop. So nakatagilid siya. So yung depth na i-consider natin is yung base ng ating flange, which is 200. 200. Ano siya? So ang C po natin is from the neutral axis papunta sa ating outermost fiber, which is si 100. Ano ha? Di ba? Ano man na? Kaya na-respect na to ganina, si 71 nakatayo, vertical. Mo na atong depth is 300. C natin is 150. Karon kay pakuan naman, x-axis naman siya nga load. So ang atong depth is 200 na siya, nakahigda na. Ang C natin is from the center papunta sa outermost fiber. So 100 na. Okay? So ilagay natin dito times 1,000 squared para maging Newton mm. Tapos substitute din natin si 200 mm divided by 2. Ayan, this is cancelled out. Ay, what happened? This is cancelled out. So sa ilalim, yung ating IY nakalagay 35.07. So we have 35.07 times 10 raised to the power of 6 millimeter raised to 4. So ayaw sa napatay dungag para madali ta no, di na ako ganito class. Listen carefully. Mo na dapat ng answer. If yung ating load na 7 kilonewton is nasa gitna. 7 kilonewton. Pero wala man, no? Again, our load na 7 kilonewton is nasa itaas. So even though nga nalapas na sa taas, i-consider na siya nga naadri, no? Kuan siya ba? Murag, kumbaga naa sa top of our flange. So therefore, with that, makaapekto na sa ato ang inertia. So therefore, pag ganyan, pag nakapatong, may drawing na ako ha. Kapag yung load natin is representation, ayan, pag ang load natin is nasa top, 7 kilonewton, ora siya. Tungod kay ana, since lateral load is not in neutral axis, note, since lateral load is not in the neutral axis. Tandaan nyo to ha. IY will be divided by tama mong spelling, no? Divided by 2.
Sharo ha, note na ako na. Yan yung tandaan ninyo, di ba? Dapat yung 7 kilonewton nasa neutral axis. Nandito dapat siya, no? NA. Pero based sa ating drawing na siya sa top of our flange, no? For example, itong 71, di ba? Nasa NA siya. So, mo nang wala ta nag-divide og 2. So, kumbaga, pag special case class, wala siya naigo sa tunga, na siya sa may dulo. So, ang atong neutral axis, no? Wala siya naigo. So, yung ating inertia, i-divide natin ng 2. Yan lang yung catch niyo dyan. So, FBY is equivalent to the calculator. Mga pinita class. Tulgon mo ko, no? That is 59.880. 59.880 MPa. That is our final answer. Ayan na, last. For our third and last problem, what is the interaction value? So as I have said earlier, wala po tayong tension and compression na load. So ang gagawin na natin, i-reason lang nato to. So mo na yung interaction value. Then dungagan na lang po nato, no? Is it safe? Dungagan na po question ha. Number 4. Is it safe? Iluwagan ako. So, number 3 is what is its interaction value. Then number 4, is it safe? Diba? I-compare lang muna to. So, 1. Pag less than, safe. Pag greater than, it is not safe. Okay? So, last, number 3. Hindi na lang ako siguro isingit. Try na itong masigo. So, that is FBX actual. FBX divided by FBX na so FBX divided by allowable FBX plus FBY actual over FBY allowable. So, lagay natin sa itong FBX 89.376 MPa divided by what is our actual FBX? Gihatag na ha. 0.6 of FY. Mota na. Unsang FY ani? Lagay natin dito 0.6 FY. Sa tingin ninyo, class, what is the value of our FY if our FY is not given? Memorize ninyo. That is 248. Very good. Namangga po na sa index card. So, mas mayag yung memorize ninyo if FY is not given, that is 248. Plus, FBY natin is 59.880 divided by FBY na allowable, 0.75 FY. So, 0.75 times 248. Ayan, paki-calculator po. What is our answer? 0.923. 0.923
So that is our final answer. And for our number 4, singit na lang ako dere. Nagtipid man ka og papel, sir. So that is 0.923 is less than 1.0, therefore that is safe. Ana lang. No? Chill lang sa ta for this day. So, EFAS. Safe. Kuya, awang ito raldo eh. Bali-bali man. Yes, that's correct. Safe siya kasi less than. Ha? So, be attentive. Dapat alam natin kung paano pag-solve ng MX and MY. MX, ibig sabihin dapat yung load natin is perpendicular sa x-axis. Pag MY, no, yung ating load is perpendicular sa y-axis. Same din sa FBX tsaka kay FBY. Yung C, no, dapat perpendicular sa ating axis na nire-respect. So, pag FBX, yung C is naka-perpendicular, 150. Pag FBY, yung C naman din natin is perpendicular kay y-axis. So, mga inaanang butang, mga gagmay lang, pero di mo ma-solve kung syempre wala ka kabalo. Okay na? Lang, no? Kuan lang ta, kaning chill lang ta. So, our next topic will be next week pa. Kaya lang no? This is our last example for this topic. So, syempre, kuya, wala pa gayud kog istorya. Kabalo naman dayon. So, again, paki-chat sa ating apelyido, then present for our yung ating plates na ipahabol ko lang. Magagawa pa ako ng plates natin. Sige lang, mag-announce lang ko sa GC. So, next week, padayon lang ta sa ato ang klase. Dugay na ako na-check inong exam, pero sunod na ako mahatag kapag may quiz tayo. Okay, maka face-to-face ta. Okay, type your surname, then present. Again, thank you for listening. See you again next week.